Parang swarm yan. Nakakainis. Alam mo yan? Sino nakaranas na yung dinapuan na sa bibig ng gamu-gamu? Masarap ba? Di ba? So imagine nyo, isang araw ka na lang mabubuhay, nakakainis ka pa. Tama ba yun? Isang araw ka na lang mabubuhay, kinaiinis na ka pa. I tell you this po, ikumpara mo ang buhay mo sa walang hanggan. Ikumpara mo. Halos hindi ka matatandaan, hindi ka maalala. Parang ang isang araw kumpara sa isang walang hanggan. Ang saya sana kung iba. Kahit anong na-achieve ko sa buhay mo, naging presidente ka, naging MVP ka, nanalo ka ng quiz bee, ikaw pa yung summa cum laude, magna cum laude, summa langit pa. Parang pag inom mo yan, hindi pa rin tapos ibang ibig. Kumpara sa walang hanggan, ang buhay mo katitinglan. Tama ba yun? So, I just want you to think about this po. Tumingin ka sa tabi mo. Sabi ko sa katabi mo, mamamatay ka rin. And hindi po ako nagbibiro. I tell you this po. Marami kang pangarap, marami kang hinahangaan sikat ng mga artista, mga boy band, mga Korean band. Marami kang mga gustong ma-achieve sa buwan. And I tell you this, sa kapiranggot mong buhay, do you think you will be remembered? Do you think your life will have a significance? I tell you this, you will be forgotten. None of anything that you have achieved will ever matter once you die. Amen? And this is reality. Matuwa ka ngayon sa pansamantala mong nakakamit ng mga tagumpay. Matuwa ka ngayon sa iyong na-achieve. But one thing for sure, you will die. Now, bakit ko po sinasabi ito? Kasi meron pong paraan na kahit katitinglan ang haba ng iyong buhay, you will be forever remembered. You will never be forgotten. Actually, your name will be written and known for all eternity. Wow! Meron pong isang babae na makasalanan sa Matthew 26 na kung saan nagbugas ng paa ni Kristo with the oil po. Tapos, krinitis na isto ng mga tao sa paligid niya. Tapos sabi ni Kristo, huwag niyo siyang pakialaman. Yung ginawa niya para sa aking burial yun. And I tell you, whenever the gospel is preached, her deeds will be remembered. Whenever the gospel is preached, her deeds will be remembered. So, ano po yung ini-impress ko rito? We keep on telling there is a limitless gospel. And if you want your life to be so significant, it will make an impact for all eternity, then the secret is the limitless gospel. So that whenever the gospel is preached, your name will be attached to it. And you will never be forgotten. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong sayangin ang buhay mo.
only the things that is done for Christ will last. We only have one life that will pass. Only those that has been done for Christ will last. Hindi yung paggagawa mo ng cosplay, hindi yung panalo mo sa iyong mga gadget sa mga games mo. Hindi yun ang maglalagay sa pangalan mo sa walang hanggan. Hindi yun. Only what's done for Christ will last. Kapatid, hindi ko sinasabing huwag ka mangarap. Mangarap ka. Huwag ka, hindi ko sinasabing huwag ka magkaroon ng ambisyon. Magkaroon ka ng ambisyon, pero everything that you dream, that you will pursue, that you will just achieve, make sure you are always attached to the gospel. Amen? Siguraduhin mo yun. Kasi otherwise, you will be forgotten. Sabi po doon sa Matthew 24, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lahat mawawala. Pero kung hahawakan mo ang salita, kailanman hindi ka mawawala. You will be preserved for all eternity. Meron pong sinabi doon sa John chapter 1 verse 5. Sorry po. Sabi so 1 John chapter 1 verse John chapter 1 verse 5 pala. Sorry, John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Imagine mo, pag tinanong na mo salita ng Diyos, ikaw ay sabihin natin nagiging bahagi ng isang bagay na kahit wala ka pa noon, nagiging bahagi ka ng isang bagay na magiging walang hanggan ngayon. Ako yun po ba yun? In the beginning, wala ka pa, was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So, the Word of God dwelling in your heart manifests the presence of God in your character. Kapag ninanaw mo na mo ang salita ng Diyos, ginagawa mo ang salita ng Diyos, ginagawa mo mahabit ang salita ng Diyos, God will manifest in your life. At sabi po dito, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was light, and that light was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Take note. Lahat ng mga bagay sa mundo nalalang dahil kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. In Him, through Him, for Him. Pag hindi mo nakikita yung purpose mo doon na ikaw ay ginawa para kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo at kay Kristo, if you detach yourself from that meaning, then you have no value. Whatever you achieve, whatever you're trying here on earth, will not matter in heaven. Kaya sabi rito, the Word of God is not other than Christ. Now, let's do the math. Ano po natin? Pakialam na lang yan. Sabi po dito, anything, pakita natin dito. Let's do the math. Sige, tuloy mo lang. The value of anything without Christ, anumang bagay, kahit yung pinapalakpakan ng mundo, kahit yung binibigyan ng reward ng mundo, kapag wala kay Kristo, ang value niyan, anong value? Zero. Sabi mo sa katabi mo, zero. Sabi mo sa katabi mo, nothing. It works to nothing. Kahit nag-i-enjoy ka ngayon, it
zero equals? Zero pa rin. Tuloy natin. 1 billion times zero equals? Zero. Wealth, kayamanan, times zero equals? Hindi mo madadala sa buka yan. Hindi mo madadala sa langit yan. Relationship, kung wala kay Kristo, kahit anong ganda ng relationship mo sa kapwa mo, hindi ka niyan dadali sa langit. It is still zero. Next, position. Hari ka ba? Prime Minister ka ba? Presidente ka ba ng anong kumpanya? If it is multiplied to zero, it's still nothing. Now, kahit anong accomplishment, time is zero is still zero. Now, gawin natin po ito. The true value of anything is in Christ. In Him, through Him, for Him. In the beginning was the Word. Nothing was created without Him. Tama po ba yun? Kaya si Kristo lang ang halaga natin lahat. Without Him in our life, we are doomed for eternal damnation. Kaya sabi ito, pagtingin natin, 1. 1 times 1, 1, yun ang true value. 35 times 1, 35. So, yung true value mo lumalabas, hindi ka nagiging zero. Hindi ka nagiging zero. Basta nagsimula ka kay Kristo, lahat makukuha mo yung true meaning. Tuloy-tuloy lang natin. 1 billion, 1 billion. Well, time is Christ, no curse. Walang sumpa ang iyong relasyon kapag meron kang Kristo sa puso mo. Next, relationship with Christ, meaningful. Wealth with Christ, no curse. Position with Christ, high impact. Accomplishment with Christ, God glorifying. Now, ito po matindi. Christ is part of a triune God. Trinity, tama ko ba yun? So, ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa. If you accept Christ, He who has seen me has seen the Father. He who have accepted me, accept the Father. Ibig sabihin, pag tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ibig sabihin times 3. Tuloy natin. So, exponential value in the God of Trinity. 1 times 3 equals 35 times 3, 405. 145 million times 3, 435 million. 1 billion times 3, 3 billion. Ulit natin. Wealth times Trinity, here and eternity. Relationship times Trinity, divine unity. Position times Trinity, love in power. Nag-rule ka hindi dahil dominant ka, hindi tyrant ka, you rule with love. Then, accomplishment times Trinity, crown for God's glory. Pagdating sa langit, lahat ang accomplishment natin, iriregalo natin sa Diyos. Lahat ang accomplishment natin, mag-glorify sa Lord. Everything, nothing that you do unto the Lord will ever be wasted. That is the power of the limitless gospel. Now, yung pong ating series na tatalakay ngayong gabi na to ay tungkol po sa book o epistle of Timothy, 2 Timothy. Ito po'y sulat ni Pablo para sa kanyang dinidisciple o binimentor na si Timothy. Okay. The Word of God or the Gospel already exists even before you were born. And it will still remain even after you have left this world. That's why, sabi ko, next slide. The very significance of your life or your existence while you were born will be dependent on how you have taken every opportunity to live His Word or to fulfill the gospel mandate and how you have passed it on to others. Businessman ka, it will matter if you preach the gospel, if you support the gospel and disciple others to be a businessman who promotes and expand the kingdom of God. That makes you a divine businessman. Amen? Nagtuturo ka ba? Teacher ka? If you teach the gospel, the moral
principle of God, then you mold characters of your students. You do not only impart knowledge, but you transform life that will lead to eternal bliss. Failing to do so, pag hindi natin nagawa yan, would not only wasted all opportunities of expressing the significance of your existence, but also forfeit the value of your very soul. Pag hindi natin nagawa, yung dahilan bakit ka pinanganak, ibig sabihin, sinayang natin bakit tayo pinanganak. Nakakainis nga yung gamu-gamu eh. Isang araw lang ang naiinis pa. Ako, alam mo ba yun? Isang beses ka lang ipapanganak sa mundo. Puro kalukuhan pa na magagawin mo hanggang huli. Isang beses ka lang ipapanganak. Iinisin pa ba natin ang Diyos? Isang beses ka lang ipapanganak. Sasayangin mo pa ba ang hiningang pinahirap sa iyo? Ang title po natin to, Fulfilling God's Calling in, pakiulit nga, 1, 2, 3. Ibig sabihin po niyan, last call na. Sa aeroplano, bago umalis yung lumipad yung aeroplano, at meron pa mga pasahero na hindi pa nakakapasok, nagtatawag po yung mga crew. May tinatawag silang last call for boarding. Pag tinawag ka at hindi ka pa rin sumakay sa aeroplano, iwan ka. At ito po ang message natin ngayon. Nasa last stage na po tayo, and we have not the luxury to waste any more time. Last call na ito. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Hindi mo alam kung mamaya gabi babangungutin ka. Hindi mo alam kapag lumabas ka dyan, bigla ka nabagsakan ng pulo. Hindi mo alam. Last call na ito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Sabihin mo sa katabi mo, baka waling panahon mo na to. So, tingnan po natin itong background na to. Tingnan po natin itong background na to. Again, sabi ko sa inyo, this is about Paul passing on the baton to his to his disciple, disciple po niya. And I tell you this po, lahat po kami mga pastor nyo, hindi po immortal dito sa mundo. Katulad nyo, mamamatay rin kami. Mamawalaan kami. Tama po ba yun? Now, kung kami po ay hindi magpapasa ng responsibilidad sa inyo, matutundo ka ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa aming buhay. Wala na magpapatuloy. Tama po ba yun? That's why crucial po itong youth count na to, kasi kayo ang susunod. Kayo ang pag-asa ng susunod na henerasyon. Kayo ang magpapatuloy para walang pumunta sa impyerno. Kayo ang dahilan kung bakit may mga tao na hindi mapapahamak sa walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magbingi-bingihan. So sabi ko nito, by the time Paul wrote the second letter to Timothy, the young pastor had been ministering to the church of Ephesus for 4 years. Now, kasama ni Pablo ito si Timothy, pag nag-disciple siya kahit saan na pupunta. Tapos, nakapagtanim po siya ng church sa Ephesus. Nung magpagtanim ng church si Pablo sa Ephesus, iniwan niya doon si Timothy. Bata pa si Timothy. And yet, marami
ko siyang na-encounter sa pagpapalakad sa church. It had been almost that long since he had received his first letter from Paul. Timothy had ministered alongside Paul for the duration of both the second and third missionary journey of Paul. Nandun siya sa Troas, Philippi, Corinth. Timothy, not unfamiliar to the Ephesians, when he settled in Ephesus, having served alongside Paul for a period of close to 3 years, now Paul, sinasabi niya, Timothy, panahon mo na ngayon. When one season ends, another season begins. Natuwa po ko kasi ang yung po mga banner, bulaklak. Tama po ba yun? Bulaklak kasi may mga season ang bulaklak. May mga season ang puno para mamuna at para mamatay. Now, it's your season. Panahon na. Panahon na. At kapag hindi natin nakita itong panahon na to, sasayangin natin ang pagkakataon, then wala na pong second chance. Wala na second chance. Anong kondisyon ni Pablo nung sinulat po niya ito? Paul wrote 2 Timothy from a dark and damp Roman prison cell just before his death at AD 67. Now, nakulong po siya during time yung Roman Emperor si Caesar o Nero, nagsisimula na pong masira ang ulo. Sabi ito, the Roman Emperor, next slide, the Roman Emperor Nero had been slowly descending into madness since his ascent to the throne in AD 54, a process exacerbated by the Great Fire of Rome in AD 64 that burned half the city. Sinunog ni Nero yung Rome, alam niyo ba yun? Nasira ulit yan eh. Tapos ang ginawa niya, para hindi siya masisi, sabi niya, yung mga Christian ang mayroong problema. Sila ang dahilan bakit nasunog ang Rome. Ginawa niyang convenient excuse o scapegoat ang mga Kristiyano. Tell you this. Hindi tayo tinawag ng Diyos to have an easy life. Kung ikaw ay naging Kristiyano dahil nag-expect kang yumaman ka, you have gone to the wrong place. Kung iniisip mo, pupunta ka dito dahil hindi ka makakaranas ng problema, palaging sasagutin ka agad ni Lord ang iyong problema na hindi ka makakaranas ng paghirap, you have gone to the wrong place. Sabi ni Kristo, kung pinersecute nila ako, ipe-persecute din nila kayo. Kung inalimura nila ako, iaalimura rin nila kayo. Anyone who wants to be my followers must deny himself, carry the cross, and follow me. Ang Kristyanismo hindi pwede sa mga duwag. Ang Kristyanismo para lang sa mga determinado. Ang sino mang pumasok sa pagiging Kristiyano na nag-e-expect ng madaling pamumuhay will be frustrated. Hindi kayo tatagal. Malalaglag isa-isa sa daan kapag hindi nakahanda ang puso maging determinado. Amen? That's why ang magaganap ngayong gabi ay isang paghamon sa mga tunay na gustong maging Kristiyano. Dahil ang pagiging Kristiyano hindi para sa lahat. And bluntly, I will tell you this. Though Christ died for everyone, not everyone will be saved. Go in to the narrow gate.
go in to the narrow gate. Sabi ko, as one season ends, another season begins. Recently lang po, naglamay po kami naggawa ko ng funeral service, isa-isa sa pastora natin. Isa rin sa nagturo sa PIDP, si Pastora Lloyd. Pastora Lloyd. Maraming mga pastor ang nadali rin ng COVID-19. Within the 2-year span, isa rin sa kasama ko sa church, si Pastor Jason, nadali rin. One season ends, but another season begins. And this is your season. If you want your name to last, if you want your soul to reach destiny, cling on, promote, live for the limitless gospel. Now, tingnan po natin, sabi ko, hindi po para sa faint-hearted ang pagiging Kristiyano. Pero si Pablo, sa lahat ng dinanas niya, ito po ang naging bunga ng kanyang pagsunod kay Kristo. Tandaan niyo po, hindi biro nila ni Pablo. Ito po ang nangyari kay Pablo. Ang kanyang pong buhay, kung hindi describe, ito po, full, filled, and cold. Ganap, puno, at tinawag. Ganap. The thief comes to steal, kill, and destroy. But sabi ni Kristo, I have come to give you life, life in all its fullness. Ang daming dinaanan ni Pablo. Grabe siya. And more than half of the New Testament was written by Paul. He has achieved so many things than the apostles. He planted so many churches. At sabi ni Pablo po, ito, doon po sa 2 Timothy 1:1, sabi po roon, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus. So he knows his calling as an apostle. Sabi rin dito po sa 2 Timothy 1:11, whereunto I am appointed a preacher and apostles and a teacher of the Gentiles. Alam niya, kapatid, you must be clear kung pagkakatawag sa inyong Diyos. Ito po meron po kong tinuro na nakaraan, sabi ko noong araw, nung hindi mo kilala ang Diyos, ang labanan mo, ang pagpipilaan mo, tama, mabuti at masama. Tama ba yun? Kasi nasanay tayo gumawa ng masama. Ngayon, hindi natin mapili mabuti. Ngayon, tinanggap mo si Kristo, palagi mo na ngayon, pinipili ang mabuti. Tama ba yun? Now, take note of this. Kapag naging Kristiyano ka, ang matinding tukso na binibigay ngayon sa mga Kristiyano ay hindi masama. Hindi kayo tinuturuan ni Satanas na gumawa ng masama. Ang matinding tukso na binibigay ngayon ni Satanas sa mga Kristiyano ay ang paggawa ng mabuti. Hindi yun Teka. Di ba, Pastor? Kailan mo I can release. Tinutokso kang gumawa ng mabuti, maraming mabuti, puro mabuti, pero tanong, yung ba pinagagawa sa inyo ng Diyos? Hindi lahat ng mabuti, tama. Hindi lahat ng mabuti, pinagagawa sa inyo ng Diyos. Ang daming mga may ketong sa panahon ni Kristo, pero hindi lahat pinagaling ni Lord ng ketong. Hindi lahat ng mga bulag binigyan ng pangingin ni Kristo in His time. Hindi lahat ng mga dinudugo pinagaling ni Kristo. Hindi lahat kasi hindi yun ang misyon niya. Ang misyon niya, mamatay para bayaran ang ating kasalanan.
sideline lang ang paggawa niya ng milagro. Pero focus siya sa mission niya. And I tell you this, idadivert ng kaaway ang iyong isipan sa mga mabubuti at idalayo ka sa mga tama. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka maigi. Otherwise, kasama ka sa mabibiktima. Otherwise, kasama ka sa mabibiktima. Take note of this. Okay, matay linggo-linggo sa church. Okay, linggo-linggo magbigay ng tithes. Okay, mag-praise and worship linggo-linggo. Pero kung ginagawa mo na yan for 5 years at hindi ka pa rin tumutugon sa pagtawad, sa pinagagawa sa iyo, sa mission mo, naibig ka na lang sa paggawa ng mabuti pero hindi pagtupad ng iyong misyon, biktima ka ng pandaraya ng kaaway. Biktima ka. I tell you this, nung araw ang labanan, masamang pangbuti. Ngayon ang labanan, mabuti at tama. Ano ang binibili mo? Mabuti o yung tama? Pag hindi mo pinili ang tama, may tama ka talaga. Now, ano yung confidence ni... Tuloy natin to. May confidence po si Pablo. Kung sino siya. Kilala niya kung sino siya. 2 Timothy 1, ano sabi dito? Alam niya siya yung apostles. Tignan niyo po. The 12 disciples, minus po si Judas, no? Sila po tinawag na apostles kasi nakita nila nakasama nila si Kristo. Si Pablo, hindi naman niya nakasama si Kristo, pero na-encounter niya si Kristo sa Damascus. Amen? Kaya tinawag siyang apostles. Kahit pa issue yun sa ibang mga apostles na hindi raw siya genuine, hindi raw siya original, yet alam niya apostles siya. Alam niya. Confident siya, tinawag siya. Ganon din sa mga pastor. Confident sila, naging pastor sila kasi dumaan sila matinding paghihirap. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila nanatili sa Panginoon. And they know they are called. Ganon din po kayo. Dadanas kayo ng paghihirap. Pero kung mananatili kayo sa Panginoon, tinawag ka talaga. Tuloy po natin. Sabi po dito, alam niya, he is experienced as a prisoner. Kinulong siya. Next. Being a spiritual father to his mentee, si Timothy. Meron siya dinidisciple. Kumuha kayo na inyong dinidisciple. Ulitin ko. Kung may mga kilala yung kaibigan, start sharing Christ. Start telling them how to live as a Christian. Start telling them to talk to God. Next. Being a faithful preacher, a messenger to the Gentiles. Yung 12 apostles sa Jew. Si Pablo sa Gentile. Next. As a servant of God, hindi siya nag-dominate. Hindi porket leader siya, dominante siya. Ang tawag niya sa sarili niya, servant. Next. A teacher. So all of this, kilala niya yung sarili niya eh. Ganon din po sa atin. Kilalanin mo ang sarili mo sa Panginoon. Kilalanin mo bakit ka pinanganak. Kilalanin mo kung anong yung misyon. Kilalanin mo anong purpose. Bakit ka pinag-aaral sa isang bagay. Bakit ka natutunan ng isang bagay. Bakit ka graduate sa isang bagay. May purpose ang buhay mo. Know yourself in Christ. Okay. Tuloy natin. Whether you like it or not, ito, si Pablo po ay nagsabi. Tuloy natin. Ito po. Suffering is inevitable. Now, tandaan po natin ito. Nung gumagawa ka ng masama, naghihirap ka, tama? You will suffer. Ito nakakatawa. Gumagawa ka ng mabuti, nakakaranas ka pa rin ng paghihirap. Tama po ba yun? So whether you're doing good, you're doing wrong, you will suffer. Ito lang po, tanong, tuloy
niya. Ito po. Ito lang po ang question. Suffering is inevitable. Now, tuloy mo. The question is, whether you like it or not, one way or another, you will suffer. The only question is, will you be suffering for doing good or doing evil? Mamili ka. Maghihirap ka na rin lang, magsasuffer ka na rin lang, pumili ka. Will you suffer for doing good or suffer for doing evil? Paul choose to suffer doing good. Paul choose it. Pinili niya. Ngayon, kung walang ventilador ang inyong church na initan ka, tapos sabi ka, ayaw ka na mag-church, your choice. You don't want to suffer. Sa church, hindi ako pinapansin ni pastor. Palagi na lang yung aming kaibigan. You suffer, rejection. Di na ako akin dyan. It's your choice. Which one would you like to suffer? Doing good or doing evil? He who remains to the last will be saved. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tutumba. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng ginawa mo, may katumbas na gantimpala. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan yung sabi ni Pablo sa 2 Timothy 1:12. Tingnan niyo po ang sabi niya. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Tuloy po natin, 2 Timothy 1:12. For that which cause I also suffer these things, but I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded. That He is able to keep that which I have committed to Him against that day. Now, tingnan niyo po ito. Hindi ka nagiging matatag sa pagiging komportable. Ang mga tao nagiging matatag ay dumaan sa hirap. Tama po ba yun? Ang magiging matatag, ang nagiging sabi natin stable, ang nagiging sabi natin true ang character, yung dumaan sa hirap. Pero yung mga palagi pong komportable, sila po yung nakisalayaw. Nung araw yung Jeprox yun. Nakisalayaw, mga spoil. So, the same verse declares the stability of Paul's hope, unwavering, unshakable, because he knows who promised it to him. He knows whatever happens to this earth, the final end will always be what God has promised to those who are faithful. Ano po itong sinabi yung pinagkatiwala ko sa pwesto po yung pinagkatiwala niya? His salvation. Bakit po? Si Christ po. Tuloy natin. Which Paul deposited to Christ. Yung kaligtasan ko, inano ko na, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Tama yun? Okay, magalala, ligtas ka na. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na. Sabi mo sa katabi mo, nakasulat ang pangalan mo. Amen? Kahit naghihirap ka ngayon, ligtas ka na. Deposito mo ang iyong kaligtasan kay Kristo. Pero ito po, meron din dinideposito si Kristo sa atin. It is a two-way relationship. Hindi lang tayo nagkakatiwala ng ating kaligtasan sa Kanya. Ano ang ginawa ni Kristo? Ito po. Ministry service. Tuloy mo. Which Christ deposited to Paul. Okay? Yung kaligtasan natin, binigay natin sa kamay ng Panginoon. Pero yung kaligtasan ng mga tao sa paligid natin, binigay sa ating kamay. Amen?
nakasalalay naman sa iyo ang ministeryo ni Kristo. Ang kaligtasan mo nasa Kanya na. Pero ang Kanyang gawain binigay sa iyo. It's your turn. Sabi mo sa katabi mo, you're next. Sabi mo, you're next. Alam ni Pablo to eh. Alam niyo yung paghirap, sige, tuloy natin. Ito po. Paul understood that the ministry would only become more difficult for Timothy. Kasi sabi niya, pupugutan na ako ng ulo, execute na ako, mamamatay na ako. Ngayon, si Nero, sinunog yung Rome para sisihin ng mga Kristiyano. So, tataas pa, titindi pa, lalakas pa ang persecution. Sabi ni Pablo, matindi ang kakaharapin ni Timothy. Matindi. Sa last days, grabe mangyayari sa mundo ito. Kailangan humanda kayo. Ngayon, hindi namin alam kung aabutan pa namin yun. Pero kayo ang susunod. Kailangan kayo maging handa. Kailangan kayo maging matatag. Kailangan kayo maging matapang. At kailangan kayong maging disidido. Praise God. Kailangan kayong maging disidido. The worth of your soul hangs on that. Now, ipinagkakatiwala ni Pablo ang susunod. Sige, next natin. Confidence niya kay Timothy. Paul has expressed many times in the New Testament scripture his trust and confidence in Timothy. He described him as his beloved and faithful son in the Lord. Ang pananaw ko palagi, tuwing gigising ako ng umaga, tuwan-tuwa ako kasi buhay pa ako. Buhay pa ako. Pero hindi ko alam kung bukas, gigising pa ulit ako. Isang naging anhikain ko, ihanda ko ang mga susunod. Ihanda ko ang mga susunod. Kaya yun. At pinagkakatiwalaan ko kayo ng mga kaluluwa ng maraming tao pa na darating at tatanggap sa inyo na kasalanan ito. And you need to be strong. Magpakatatag. Sabi ni Moses kay Joshua, be strong and courageous. Apat na beses niya sinabi yun doon sa Joshua chapter 1. Now, sabi ni Pablo kay Timothy, ito kanyang advice, ito po kanyang counsel. Sabi niya, number 1, stir up your gifts. Ano yung gifts nyo? Ito po yung mga tinatawag speaking in tongues, yung tinatawag laying of hands, service, leadership, prophet, lahat po ng gifts binibigay ng Panginoon sa atin. Gamitin nyo ng gamitin sa church. Gamitin nyo ng gamitin sa ministry. Huwag nyong gawing bulog yan sa inyong buhay. Magpagamit kayo. Huwag kayong nanatiling nakaupo sa church. Participate. Get involved. Don't be just an audience. Next. Don't be ashamed of Christ and His messenger. Next. Hold fast to the sound doctrine. Marami po mga doktrina ngayon. Ako, sabla ng sablay. Makinig kayo sa mga pastor nyo. Magpa-disciple kayo kasi otherwise, you will be a victim of deceit. Prosperity gospel, perfect health gospel, name it, you have it gospel. Progressive Christianity, woke culture. Grabe po ngayon. Tuloy natin. Remain true to your
kasama sa ministry, lipat na ka. Avoid such people as these. For among them are those who slip into household, captivate weak women, weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Walang discernment. Tuloy natin. Sabi ng nanito, ni Pablo, magpatuloy ka, huwag kang bibitaw. Now you follow my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, perseverance, persecution, and suffering, such as happened to the Antioch. Magpatuloy ka, huwag kang bibitaw. Tuloy po natin. Now this is definition. Sige, tuloy mo ka. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Meron po akong paboritong kanta. At itong pong kanta na to, may tatlong stage. And I think this describes the life of a Christian who holds on through with Christ. I do believe na pakinggan ito. And kakantahin po natin to, and I want you to memorize, to meditate, doon po sa lyrics. Nakita nyo this, you can relate to it. Ikaw ito. Ikaw ito. Pakinggan po natin itong kanta na to. Ang title po ng awit, 10,000 Reasons. Pwede ba tumayo tayo?